Bumalik kung saan inaalagaan ng babae ang kanyang mga kasamahan habang ito bumubulog-bulong. Dahil sa may kausap pala itong tao sa kanyang contact. Ginang Lynch. Hintayin mo kami, mabilis kaming makakarating. Mangyaring magmadali, aking mga kapatid, sa agarang pangangailangan ng paggamot. Ngunit sa di inaasahang nangyari ano ang problema? Naputol ang transmission. Ano ito? Sambit niya sa gulat sa nakita mula sa dekalayuan. Ang masamang karakter na ito, bumangon mula sa kailaliman ng berdeng lumot na kagubatan. Sa direksyon na iyon, sana makabalik ng ligtas si Mr. Bai. Sambit niya pa sa pag-alala sa bay niya. Samantala nagmala imperno aurahan ng malaking halimaw na lumot na ito habang papalapit sa Baijin. Ang lakas ng malaking punong ito. Bagaman ito ay nauuri bilang isang kategorya, ngunit, kumalat ang kanyang aura sa buong kagubatan na ito. Magiging mahirap ang laban kung matamaan ako. Maalamat na talento, ang puso ng kagitingan ay dumadaloy pasulong sa kahirapan, nag-aapoy sa dugo at diwa ng pinakanakamamatay na espiritu, na nagpaparami ng lakas ng may hawak nito ng 10 ulit. Itataya ko lahat ng meron ako. Kahit anghel ang kapalaran ko. Ilulunsad na niya ang kanyang pag-atake. Sa kasong ito, alisin muna natin ang mga garapon na ito. Puso ng tapang. Niya pa na may nag-umapaw na enerhiyang apoy. Samantala natatawa ang commander na halimaw habang ito nakatitig sa boss nito. Pero kahit gaano nga ba kalakas ang determinasyon ni Baijin para sa halimaw na ito. Ngunit sa di inaasahang pangyayari dahil sa inaatake nito ang commander na halimaw. Kaya tumalsik ito sa lakas ng pag-atake na iyon sa kanya. Bakit mo inaatake ang aming mga kapantay, entity? Dapat mong alisin ang moldita na taong ito. Pero sa kabila ng sinabi niya ay patuloy pa rin ito inaatake gamit ang mga gawad nito. Ito ba, anong nangyayari? Tanong pa ng Baijin sa kanyang sarili sa kanyang mga nakikita. Hanggang sa lumag sa pagkadurog ang commander na iyon, sa pag-atake ng gawad ng puno. At muli itong nagpakawala ng malakas na enerhiya sa pagsigaw niya dito. Kaya naman nag-alala ang mga halimaw na lumot dahil sa gumalaw ang mga gawad ng puno tungo sa kanilang lahat. Tapos inaatake ng mga gawad ng puno ang mga halimaw na lumot na iyon. Kaya napakamento ang Baijin sa kung ang kapangyarihan ng nilalang na ito ay higit na nakakatakot kaysa sa inaasahan. Tapos muli lumapit muli ang malaking halimaw sa paglakad. Dahil doon inihanda ng Baijin ang kanyang sarili para sa labanan dahil sa ito ay papalapit na siya. Ang mapagpasyahan at tunay na labanan ay nahayag na bukas. Pero tumalon ang batang puno sa itaas ni Baijin, para pigilan ang malaking halimaw na iyon. At determinado itong pigilan ang malaking halimaw na makalapit sa kanila. Samantala muli na namang gumalaw ang gawad ng puno. Doblehin ang kapangyarihan ng 10 beses, sambit niya pa sa pag niya. At nang may napagtanto siya sa kanyang nakita. Sa di inaasahang pangyayari, pinagtusok-tusok ito ng mga gawad ng puno ang malaking halimaw na lumot na iyon, kaya napatanong ang Baijin sa kung nagpakamatay ba ang halimaw na iyon. Hanggang sa nawasak ang core nito at muli nagkalat ang masamang enerhiya na kanyang nalikom. At pati ang mga alaala ng mga taong puno sa mga taga-nayo na iyon ay lumitaw din. Ito ba ang alaala ng espiritu ng puno? Paano nagkaroon ng ganoong purong diwa sa loob ng nilalang na ito? Ibigay ang mga labi ng sagradong puno, ay relax ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagtanggap sa binyag ng dark powers. Ang aking maliit. Ikaw ay isang henyo ng lahi ng puno. Umaasa kaming protektahan mo ang mga epekto ng ating tribo sa gitna ng kalamidad na ito. Maliban sa maliit na palumpong ay naging espiritu sa pamamagitan niya. Ito ang totoong kasaysayan ng nangyari sa luntiang kagubatan ng lumot. Kaya napaiik na lang ang batang puno. Anak, huwag kang malungkot, mamuhay ng isang makabuluhang buhay. Tao, sana ay pakitunguhan mo ang batang ito ng mabait. Kaya tumayo ito ng matuwid at yumoko bilang tanda sa paggalang niya. Bagamat hindi ka sa aming angkan, isa kang matapang na bayani at labis ang aking paghanga sa iyo. Ang hiling mo, tutuparin ko ng walang pag-aalinlangan, tugon niya sa espiritu ng puno na iyon. Chapter 22. Pagkatapos gumawa sila ng magandang palatandaan para sa kanilang minamahal gamit ang pagsulat ng pangalan dito sa kahoy na ito.
At muli umusbong ang punong kahoy na iyon. Ang misteryo kung paano naging lunti ang berde ang kagubatan ay nalutas sa gayon. Ang kontekstong ito ay dumating bilang isang sorpresa. Diyos ko! Ang katawan ng Tree Magician ay naglalaman na ng mahalagang kayamanan. Ang natitira ay ang helmet, guwantes at chest armor, ngunit ito ay magagamit pa rin. Ang piraso ng Black Tree Bark na ito ay isa ring bagay na dapat pahalagahan, at para sa magic rod na ito. Sa sandaling ito ay hindi kinakailangan, maaari itong i-filter. Sa black market, gayunpaman, paano ko maililipat ang kasaganaan ng mga collectible na ito? Ito, siya. Ang palda ng damo na ito ay, sa hindi inaasahan, isang bulsa ng espasyo. Kutsilyo ng magnanakaw. Kapansin-pansin na mayroong 12 hiyas ng katamtamang ningning. Para sa inaasahang pagtaas sa kategorya D, ang mga ito ay magpapatunay ng kanilang halaga. Siyempre, ang tunay na kayamanan ay namamalagi sa enclave na ito mismo. Ang ganitong uri ng epekto ay bihira at marami ang maaaring wala nito mga miyembro ng kategorya. Gayunpaman, tila ito ay nasa pag-aari ng isang nilalang na hindi pa umabot sa Class D. Ito ay isang misteryosong pag-unlad. Ang hitsura ng damong ito medyo pangit ang itsura, kailangan ng major retouch, at least for now. Nakanonize na ba ang mga ninuno? Tanong niya pa sa batang puno. Hanggang sa sumampo ito sa balikat muli ni Bai Jin. Isang maliit na nilalang talaga. Sa hinaharap, samahan mo ako, bibigyan kita ng tamang gabay. Miss Lin Chi, nagkaroon ng misteryosong pagbabago sa dami ng Class D. Malalim sa lunti ang kagubatan ng lumot. Pakitiyak na takpan ang iyong mga track, malapit na tayong makarating, kaalaman. Isang misteryosong pagbabago ang naganap sa kalaliman ng kagubatan. Hindi pa rin bumabalik si Kuya Bai, pwede ba? Tapos nagulat siya dahil may biglang dumating na napakabilis sa bilis. Iyon pala ang Kuya Bai niya, nakabalik ako ng ligtas sa huli. Ang rescue team ay naguulat ng isang nakakatakot na pagbabago sa kalaliman ng kagubatan. Kuya Bai, nakatagpo ka ba ng anumang panganib sa iyong pagbabalik? Papunta na ba ang rescue team dito? Tanong niya pa sa babae. Lin Chi, alalahanin mo ang iyong ipinangako, dagdag niya pa sa dito habang ito umupo. Tapos humiga kasama ang 3 lalaki na iyon. Kuya Bai, hindi mo ba kami sinusubukang lokohin sa pamamagitan ng pagpapanggap na nahimete? Tapos may paparating na ibang tao tungo sa kanilang direction. Salamat, Archer. Pagpasalamat niya pa sa bagong dating nakasamahan nila. Lin Chi, magandang makita kang ligtas. Dapat kang bumalik sa kampo kasama ang rescue team sa ngayon. Pupunta tayo sa gitna ng kagubatan. Ang maingat na pagsisiyasat sa pinagmulan ng paglilipat na ito ay talagang kailangan. Tapos umalis sila tungo sa kailaliman ng kagubatan ng lumot. Sa labas ng propesyonal na kampo. Palabas na ako, sambit niya kasabay nito ang pag-ikot niya para lumabas. Kuya Bai, maghintay ka lang, ika pa ng babae sa Bai Jin. Ang mga reward sa jungle exploration ay dapat direktang ihatid sa akin bilang pinuno ng team. Abaka, eto parang sinabi niya yung gusto niyang sabihin. Ang individual na ito ay may. Lin Chi, nakatagpo ka na ba ng iba pang mga propesyonal sa loob ng Moss Forest? Iba pang mga propesyonal. Walang tao doon. Ano ang nangyayari, mamamana? Nalutas ang pinagmulan. Ang mahiwagang pagbabagong ito sa kagubatan, hinala ko lang. Hindi bababasa, ito ay tungkol sa isang pangkat ng mga propesyonal sa Class D o marahil kahit na mga mahiwagang eksperto ng Class D. Posible bang? Imposibleng magawa ito ni Brother Bai, bagong gising siya. Pangkat, mga propesyonal sa Fush City. Sa kabila ng pagsisikap na kinakailangan upang pinuhin ang antas na ito ng Intermediate Dark Star Stones, ang mga mapagkukunan para sa pagsasanay ay limitado. Magagamit ng sagana sa ngayon. Buti na lang at may kakayahan si Ray sa ibang klase. Ang pagkuha ng mga formal na kasanayan para sa iba pang 5 kategorya ay dapat na mapabilis. Gayunpaman, ang pagkuha ng mga kasanayang ito nang hindi naghahayag ng mga intensyon ay mahirap. Golo, gutom, sambit ng batang puno sa pagdunggan nito sa labas. Nagugutom ba ang maliit na puno?
Malapit na tayong umuwi at maghahanda ako ng masarap na pagkain para sa iyo. Siya nga pala. Ano nga ba ang kinakain ng puno? Ham. Ang pangunahing direktor ng propesyonal na komunidad, si Song Chen. Matapos ang pagkamatay ni Van Bin, kinuha ni Song Xian ang tahanan ng White family at ginawa itong sarili. Inihahanda na siya ni Yero sa pagdating ng bago niyang pamilya. Tunay na ito ay tunay na kahanga-hanga. I was about to inform you. After settlement na realize ko na kakaiba talaga ang bahay ng White family, haha. Ganito ba? Dapat mong samantalahin ang pagkakataon upang tikman ito ng lubusan. Maraming taon. Walang nang ahas na maging matapang sa harapan ko. Song Xian, humanda ka. Ang oras ay tumatakbo para sa iyo. Ito ba, ang black market na matatagpuan sa Alphash City? Habang siya naglakad, kailanganin niya munang simulan ang pagpapasya sa mga bagay, para sa kanyang tulay at pagkatapos ay bumili ng ilang mga kasanayan mula sa iba pang mga klase. Ang batang puno naman ay parang naiinis pa ito sa kanyang sarili, nang mapansin ito ni Bai Jin, agad niya itong tinatanong sa kung anong meron. Dahil ito pala sa kanyang pagkain na hindi nito magustuhan kainin kaya parang nangdiri ito sa lasa nang matikman niya ito. Ang ibig mo bang sabihin, tanong niya pa sa batang puno, ay hindi ka mahilig kumain ng pagkain na ito? Mukhang hindi nga angkop sa panlasa ng batang ito ang pagkain ng tao. Tapos sa harap ng Zongbao Pavilion tingnan natin kung may masarap na kainin para sa maliit na bata. Sa loob ng Bao Pavilion, gaano katagal maghihintay sa ganitong bilang ng mga tao, at ang klase ng appraiser ay palaging napakasikat. Tapos umikot siya at may nakita siya na kakaunti lang ang tao sa tindahang ito. Bagong bukas ba ito tanong pa ni Bai Jin? Nangyayari lamang ito pagdating sa pagpapahalaga sa mababang antas ng kagamitan kaya hindi mahalaga kung anong uri ito ng appraiser, dagdag niya pa sa pag-iisip. Ang isa pang batang lalaki na interesado sa appraiser ay bumisita sa kanya, komento pa ng mga tao doon habang pinanood nila si Bai Jin na papasok sa loob ng pinto. Ang tindahan na ito ay may mahigpit at mayabang na mga patakaran. Gayunpaman, may darating. Para mabugbog. Kapag may magandang babae, mabugbog man, hindi bale. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa batang ito mamaya. Sa panlabas ng pinto, habang binabasa ni Bai Jin ang naka-pastel na papel. Tandaan sa pagpasok, kung hindi mo masira ang espiritual na pagbuo ng enerhiya, dapat kang makatanggap ng 3 strike mula sa aming bantay sa tindahan. Kasabay ang pagpasok ni Bai Jin sa pinto na iyon. At sa loob nakaharap niya ang gwardya na ito. Tapos sinuri ni Bai Jin ang gwardya na iyon. Ito ay, may isa lamang C-level na propesyonal na nagtatrabaho bilang isang tagapag-ingat sa isang tindahan ng pagtatasa. May dumating na naman na naghahanap ng gulo, ika pa ng gwardya sa Bai Jin. Binata, simula nang dumating ka dito, dapat alam mo ang mga patakaran ng aming tindahan, ito ay tama, ika pa ng gwardya. Tapos kung masisira mo ang espiritual na pagbuo ng enerhiya na itinakda ng aking Panginoon ay pahalagahan namin ang iyong mga bagay ng libre, sambit niya habang ipinakita ang spiritual circle cell spiel. At kung hindi mo ito masira, 3 hampas ka sa akin. Sambit muli ng gwardya sa Bai Jin habang ginawa niya dito ang pagsutok sa kanyang mga kamay. Habang nakatingin lang ang Bai Jin sa gwardya habang iniisip ang salikod ng pagbuo ng enerhiya na ito. Kung nagsisi ka ngayon, umalis ka na lang dito para maiwasan ang sakit ng 3 suntok dagdag pa ng gwardya sa Bai Jin. Ngunit tandaan na sinabi ko na gamulong, at huwag lumabas sa paglalakad. Dagdag niya pa sa dito. Ngunit sa halip na matakot si Bai Jin mas pinuri pa nito. Ang iyong may-ari ng tindahan ay talagang mahusay sa pag-set up ng mga espesyal na deal. Halatang may gusto ka sa iba, pero naglakas loob ka pa ring magpakitang gilas dito dagdag pa ni Bai Jin sa gwardya. Dahil doon mas nagalit ang gwardya kasabay nito ang paghawak niya sa damit ni Bai Jin, habang sinasambit nito ang mga katagang, "Boy, ano itong katapangan na ginagamit mo sa pagsasalita? Maglakas loob ka bang magsalita ng masama tungkol sa aking Panginoon? Gusto mo bang mamatay?" At nagtaka ang babaeng nasa loob ng silid na iyon habang nagtalo ang dalawa sa labas ng kanyang silid, habang iniisip sa kung anong meron doon.
Ang espiritual na porma sayon na ito ay napakabihirang, makakatulong ito sa mga salamangkero na may mga espesyal na talento na maiwasan ang siklab ng espiritu ng espiritual na enerhiya kapag sumusulong, sambit pa ni Bai Jin habang nakatingin ito sa espiritual na porma sayon. Ngunit ang mga linya sa guhit na ito ay malabo at mahirap makilala. Tila may problema sa panloob na daloy ng enerhiya ng taong naghanda ng porma sayon na ito, sambit pa ni Bai Jin sa gwardya. Ang halaga ng pag-unlock sa espiritual na porma sayon na ito ay hindi isang bagay na maihahambing sa pagpapahalaga ng ilang piraso ng kagamitan ng libre. Sambit muli ni Bai Jin sa gwardya na ito, at hindi mo talaga gusto ang anumang bagay na may puting lobo na may suot na guwantes, ito ay katawa-tawa. Sa mga sinabi ni Bai Jin mas pinaliab lang nito ang galit ng gwardya na ito sa Bai Jin, at maglakas loob kang insultuhan ang aking Panginoon, tingnan mo kung paano kita haharapin. Dagdag pa ng gwardya habang inihanda nito ang kanyang kasanayan sa pag-atake sa Bai Jin. Tanungin ang iyong Panginoon kung siya ay naruroon, sambit pa ni Bai Jin sa gwardya, at kapag siya ba sumisip-sip ng liwanag ng stargates upang pinuhin, naninikip ba ang katawan nito sa sakit, o kaya tumatakbo ang nakakabaliw na enerhiya sa kanyang espiritual na enerhiya, dagdag pa ni Bai Jin habang nakatitig ito sa gwardya na iyon. Ngunit sa halip sumunod sa Bai Jin, sumugod na lamang ito sa pag-atake laban sa Bai Jin habang sinasambit nito, "O estranghero, naglakas loob kang insultuhan ang aking amo, naghahanap ka ba ng kamatayan?" Tapos pinatigil ito ng babae sa pagsambit nito ng Chota, "Tumigil ka na." Habang gumawa ng pag-atake si Chota sa Bai Jin. Dahil doon natigilan si Chota, habang nakalingon ito sa babae tapos nagtanong ito, "Ma'am, anong ginagawa mo dito?" Ngunit sa halip na sumagot, nagmungkahi na lamang ito sa Bai Jin, "Sa kung magagawa mong sirain ang espiritual na porma sayon na ito ay lubos akong magpapasalamat sa iyo." Tapos umikot si Chota sa pagtanong sa ma'am niya, "Nagsasabi ba ng totoo ang batang ito, ma'am?" At nagmungkahi si Bai Jin, sa kung ito ba ay isang tawag para sa pagtulong. Pagkatapos niya iyon sabihin umikot ito habang ikinaway ang kamay kasabay nito ang pagsambit niya ng, "Tapos ang uri ng tagapag-alaga na mayroon ka ay tumutukoy sa uri ng iyong Panginoon," at idinagdag niya pa na matiyagang maghintay. Ngunit sa halip na hayaan siya umalis ay pinigilan ito ni Chota, "Hindi ka pwedeng umalis," sambit ni Chota, habang hinarangan ang daan ni Bai Jin. "Ikaw," sambit ni Chota sa Bai Jin habang ito nanggaliit sa galit. "Paano?" sambit ni Bai Jin habang inilabas nito ang nakakasindak niyang lakas habang tinatanong niya si Chota. "Handa ka na ba talagang gawin ang hakbang na ito?" Samantala ang sa isip-isip ni Chota, sa kung bakit nakakakilabot ang aura ng binatang ito. Siyempre, ito ay may rating na E. Ngunit ito ay isang bahay na may halo na katulad ng mga bundok. Dahil doon humihingi si Chota ng paumanhin, "Sir, patawarin mo ako," sambit ni Chota habang ito nakabaw sa Bai Jin. "Nagkaroon ako ng masamang sitwasyon noon, at nakikiusap ako na tulungan mo akong iligtas ang aking Panginoon. Kung mareresolba ang lahat sa pamamagitan ng paghingi ng tawad," sambit ni Bai Jin sa Chota, habang linagpasan niya ito sa paglakad ng nakalingon, at walang pagnanais na maghayganti sa mundong ito. Tapos lumabas si Bai Jin mula sa silid na iyon, habang tinitingnan siya ng mga tao doon sa labas na iyon. Nalalong ikinainis ni Chota, sa kung paano siya ay troto ni Bai Jin nang ganoon na lang nang hindi pinapatawad. Kaya naman nagpagulong-gulong ito sa paglabas ng pinto na iyon ng halintulad na lang nito sa pag-ikot palabas. Di ba yung nakakakilabot na guard ng review shop na yun, komento pa ng mga taong naruroon sa kanilang paligid, at dati, mga customer ang binubugbog nitong gwardya, pero ngayon ay guard na mismo. "Ipagpaumanhin niyo po, Ginoo," sambit ni Chota sa Bai Jin, habang inuntog-antog ang ulo nito sa hapag ng sahig, "Patawarin mo ako." Dagdag niya pa sa paghingi ng tawad sa Bai Jin. Ang nagpag-ulat naman sa tatlo na ito ano? "Hindi ka ba nagkakamali?" Ang demonyong gwardya na ito ay nagtaas ng ulo at inamin ang kanyang pagkakamali. Sambit ng tatlo sa gulat, "Parent, at sino nga ba ang binatang ito?" Samantala nanatiling walang emek ang Bai Jin sa pagtitig sa Chota, na ito sa kung ano gawin niya para dito. At muli, nagsalita ang babae na ito para sa Bai Jin.
Sir, patawarin niyo po ako sa kawalan ng respeto sa akin at sa aking mga kasama. Pagpaumanhin niya sa paghingi ng tawad sa Baijin. At mangyaring tanggapin ang aming taos-pusong paghingi ng tawad, sambit ng babae habang ito nakayuko sa Baijin. Dahil doon si Baijin ay nakatingin na lamang sa babae habang nakayuko ito sa kanya na walang pag-iisip, habang may naalala si Baijin mula sa nakaraan niyang buhay dati. Sa susunod na pagbisita ng iyong mga kasama sa aking lungsod ay tiyak na pararangalan ko sila ang sa mga alaala ni Baijin, at upang mag-schedule ng appointment para sa ibang pagkakataon. Habang inilarawan ng isipan ni Baijin ang kahalintulad ng babae, ngunit gaano nakalayo ang mga alaalang iyon, ako. Bilang isang baguhan sa aking propesyon, ibinahagi ko ang mapanganib na paglalakbay ng buhay sa taong iyon. Habang sa isip naman ni Baijin, ay ang talambuhay ba na ito sa anumang kaso ay inapon nito ang babae na ito. Pagkatapos tinatanong ni Baijin ang babae sa kung maaari bang malaman ang iyong pangalan. Tapos maaari mo akong tawaging Shuying, pagpakilala ni Shuying kay Baijin, at kung mapapagaling mo ang aking sakit, ako ay lubos na magpapasalamat. Shuying, Shu ba ang family name gaya ng inaasahan ko? Bago mag-alok ng iyong tulong. Maaari ba akong humiling ng kompensasyon ng maaga, tanong pa ni Baijin sa Shuying. Pwede kitang tulungan, pero kailangan mo munang magbayad, sambit ni Baijin sa Shuying, kasabay nito ang pagbigay alam niya at suriin ang item na ito at ang nil-alamang nakalista sa papel na ito, pahayag pa ni Baijin sa Shuying. Pagkatapos sa loob ng silid, hindi ba katakataka, sambit pa ni Chota, sa Shuying na ang binatang ito, na walang propesyon sa sining, ay may husay na gamutin ang iyong karamdaman, ma'am, at natatakot ako na siya ay isang mamamatay tao na ipinadala ng iyong pamilya, na naghahanap upang saktan ka, o na siya ay isang pandaraya lamang. Ang sikreto ng aking karamdaman ay nasa aking sarili lamang, sambit pa ni Shuying habang ito, nakatitig sa Chota. Nakikita rin ng taong ito na parang siya mismo ang nakakita nito. Walang alinlangan, siya ay isang kahangahangang tao, pagpaliwanag niya pa sa Chota. Gayunpaman, sambit muli ni Chota sa Shuying, na may pag-alala parent. Magpakita, sambit muli ni Shuying, at dapat alam mo ang sensitibong sitwasyon sa loob ng ating pamilya, dagdag niya pa sa pagpaalala kay Chota, at tungkol naman sa aking karamdaman kapag ito ay natuklasan. Aking babae, sambit muli ni Chota. Wala akong ibang pagpipilian, ang tugon ni Shuying sa nag-alala na Chota, at anumang pagkakataon para sa paggamot ay hindi dapat mawala. Hanggang sa humantong ng pagtayo ni Chota, sa may pinto ng kanilang silid ng tulad nito. Samantala nakaupo ang dalawa ng tulad nito, at huwag na nating ipagpaliban pa, sambit ni Baijin, sa kung pwede ka na bang magsimula. At tumogon naman si Shuying na gusto ko yan. Pagkatapos isinagawa ni Shuying ang tulad nito, at ayon pa dito sa Nitro, teknolohiyang nakakubli sa paningin. Tapos tinatanong niya si Baijin sa kung katanggap-tanggap na ba ito, Mr. Baijin. Habang ito umiling ng kaunti na may pag-glance ng kanyang pisngi na para bang nahihiya ito. Tapos tinatitigan ni Baijin ang circle cell spill sa dibdib ni Shuying, gamit ang kasanayan sa kanyang mga mata na tulad nito sa pagtingin. Tapos ipinaliwanag ni Baijin, ayon sa kanyang nalaman, ang espiritual na chart ay kinabibilangan ng maraming uri, hindi lamang sa pakikipaglaban kundi pati na rin sa mga pantulong na tungkulin, sambit pa ni Baijin, at ang katawan ng mago ay karaniwang mahina at nangangailangan ng mga espesyal na espiritual na blueprint upang mapadali ang daloy ng matinding espiritual na enerhiya sa panahon ng pagpipino. Sa katunayan, ito ay, sambit muli ni Baijin sa Shuying. Na ikinagulat ni Shuying sa kung ano ang nalaman niya lang mula sa Baijin, na ang katawan mula sa haka-haka na espiritual na blueprint. Imaginary spiritual blueprint body, sambit pa ni Shuying, at ano ang peste na ito? Tanong niya pa sa Baijin, habang may naguguluhan siyang pakiramdam mula dito. At ayon kay Baijin, hindi mo ba alam? Tanong niya sa Shuying, na may seryoso itong pagtingin, sa kung bakit hindi alam ni Shuying samantala meron siya nito. Pagkatapos ipinaliwanag ni Baijin sa Shuying, na ang Imagination Spiritual Blueprint Body ay isang gold class na profesional na kasanayan, gayunpaman, ang kasanayang ito ay hindi gumising sa simula,
may pagkakataon lang itong mag-transform pagkatapos maabot ang rank D o mas mataas. Kasanayang ginto, sambit pa ni Shu Ying na may gulat peren. Kaya, doon din niya napagtanto na ang kanyang nakaraang karamdaman ay talagang isang indikasyon ng pagbabago ng aking haka-haka na espiritual na blueprint na katawan. Ang haka-haka na espiritual na blueprint na katawan ay napakabihirang at madalas na ipinapasa sa mga henerasyon, sambit pa ng Baijin, at sa iyong mga ninuno, dapat mayroong isang bihasang wizard na may ganitong gintong kasanayan. Pagpaliwanag niya pa sa Shu Ying. Habang ang sa isip ni Baijin ay, kahit na ang imaginary spiritual blueprint body ay talagang bihira. Napag-usapan mo na ba ito sa kanya bilang kanyang inapo? Dagdag niya sa pagtanong kay Shu Ying. Tapos ipinaliwanag ni Shu Ying, ayon sa kanya sa aming mga ninuno, ang aking lola sa tuhod ay talagang isang dakilang mangkukulam. Matagal na ang nakalipas, ang aking lola sa tuhod ay namatay sa malubhang pinsala habang nakatagpo ng isang nakakatakot na nilalang, at maraming bagay ang nanatiling nakakubli mula pa noong una. Nang marinig ito ni Baijin, nag-alala siya dahil sa wala na siya. Habang may ibang iniisip ito. At ayon sa kanyang naisip ni Baijin, ay hindi naman pwedeng habulin ang patay. Hayaan mong turuan kita mula sa spiritual control, sambit ni Baijin sa Shu Ying sa pag-alok tulong para sa The Trilogy of the Eternal Soul. At italaga ang iyong sarili ng seryoso sa pagsasanay sa sining na ito, na may layuning kumpletuhin ang pagbabago ng iyong katawan sa loob ng Eternal Pattern Composition, dagdag niya sa pagpaliwanag kay Shu Ying, at natural, mababawasan nito ang mga pinsala sa iyong katawan. Habang ang sa pag-iisip naman ni Baijin, ay ang Secret Soul Trilogy ay talagang isang lihim na pamamaraan, at ngayon ay kinuha mo ang papel na ipasa ito. Dahil sa mga narinig ni Shu Ying, ipinapahayag nito ang kanyang pasasalamat, habang ginagawa nito ang pagyuko nito habang nakalapat ang mga tuhod nito sa hapag ng sahig. Samantala nakatayo lang si Chota sa may pinto pinagmamasdan ng dalawa sa kanilang ginagawa. Habang nagsimula si Shu Ying sa kanyang pagmiminilay na may pagtitiis sa kanyang karamdaman na kanyang dapat kontrolin. Tapos pinagmamasdan naman ni Baijin ang pag-unlad ni Shu Ying sa kanyang pagmiminilay, kaya ang kakayahan ng babaeng ito na umintindi ay mas mababa kaysa sa nakaraan. Humigit kumulang 1 oras ang lumipas bago maunawaan ang mga sekreto ng Eternal Soul Trilogy. Tapos nang may lumitaw na kulay puti sa kanyang harapan habang pinipilit ni Shu Ying maunawaan ang Eternal Soul Trilogy na may nararamdaman na paghihirap. Nang makita ito ni Baijin, naguluhan siya sa kung ano lang ang lumitaw na kulay puti sa harapan ni Shu Ying na kanyang ipinagtaka sa kung ano ito. Hanggang sa napatanong na lang ito ba ang daloy ng espiritual na enerhiya sa panahon ng pagbabago sa Eternal Inscription Formula? Sambit niya pa sa pagsipsip ng kulay puti na iyon sa kanyang bibig, at ayon pa sa Baijin, ito ay isang napakahalagang yaman na hindi dapat sayangin. Tapos inilabas ni Baijin ang mga Dark Star Stone, para kunin ang mga enerhiya mula sa mga bato na ito, gamit ang pag-absorb mula dito. Tapos mabilis niya itong naubos ang Medium Dark Star Stone. Mula sa kanyang kamay habang napunta sa katawan nito ang enerhiya ng bato na iyon. Dahil doon namangha ang Baijin, bero na ang pagtulong sa maliit na batang babae na ito kasama ang paglakip sa kanyang tumutulong na purong espiritual na enerhiya ay nagpapataas ng rate ng pagsipsip ng Medium Dark Star Stones ng 10 beses. Ito ay isang hindi inaasahang pagliko dagdag pa ni Baijin. Sa pamamagitan ng pagpino sa lahat ng katamtamang madilim na kristal na ito ay magiging ganap akong handa para sa pambihirang tagumpay. Tapos ina-absorb pa ni Baijin ang mga natitirang Dark Star Stone, para sa kanyang pag-akyat sa ranggo ng isang D-class na propesyonal. Bigyan mo ako ng walang katapusang Qigong. Sambit pa nito habang tuloy ang pag-absorb nito sa mga bato. Hanggat pinapanatili ko ang aking lakas, madali kong matatalo ang anumang paparating na imbestigasyon. Nang may biglang tumama sa kanyang pisngi, na kanyang ipinagtaka sa kung paano iyon nangyari. O mga itim na tao sambit pa ng Baijin, at doon niya napagtanto na ang pag-alala. Pero, nakalimutan ko na hindi sapat ang lakas ng tulay ko para makayanan ang nakakadurog na momentum na ito. Tapos naiinis si Baijin sa kung magpatuloy ito ng ganito ay maaring humantong sa isang malaking pasanin sa aking katawan.
Hanggang sa humantong ito sa kawalan niya nang maisip mula sa bagay iyon at dahil doon sigurado na siya. Samantala nakapasok na si Shu Ying sa kanyang kamalayan kung saan ito nagmimili ng may wastong pag-unawa. Walang ibang paraan, sambit pa ni Bai Jin at ang pangangailangan ay walang alam sa batas. Kaya naupo na lamang si Bai Jin habang pinanood nito si Shu Ying sa kanyang pagmiminilay. Tapos isinagawa ni Bai Jin ang hand sign gamit ang kamay nito habang sinimulan ni Bai Jin kontrolin muli ang kanyang panloob na enerhiya. At hindi lang iyon, may ginawa pa si Bai Jin gamit muli ang dalawang kamay nito sa paggawa ng hand sign na may kasamang enerhiya sa kanyang paligid. Pagkatapos isinagawa ni Bai Jin ang intertwined na mga celestial thread upang makabuo ng makalangit na hanay tulad ng circle cell spell na ito. Sa pamamagitan ng kanyang kasanayan nagawa ni Bai Jin ang makalangit na line-up, at i-print ang pisikal na sarili na halin tulad nito. Habang tinitiis ni Bai Jin ang kanyang sarili para sa pagprinta ng circle cell spell na iyon sa sarili. Hanggang sa natagumpayan ito ni Bai Jin ipasa sa kanyang sarili, at ayon sa body symbol spirit arrangement methodology, ay channel ang kapangyarihang ito sa isang kaakit-akit na hanay na magkakasuwato at tumatak sa sarili. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang napigilan ang panganib ng pagsabog ng katawan, ngunit pinahintulutan din ang mabilis na pagpapatawag ng enerhiya mula sa kaakit-akit na porma sayo na katulad ng isang kopya ng pagbuo ng token ng espiritu ng katawan. Ang pangyayaring ito ay isang aral na nagpapakita ng aking pagkabigo na ganap na umangkop sa aking kasalukuyang pagkakakilanlan sa isang psikolohikal na antas, sambit ni Bai Jin habang humihinga ito ng malakas. Kailangang tandaan na ang paggawa ng mga pagkakamali kahit sa gitna ng labanan ay maaaring humantong sa isang hindi patas na pagtatapos. Kasabay nito ang paghinga ni Shu Ying sa kanyang pagtatapos sa pagmimili. Habang sinasambit ni Shu Ying ang mga katagang, ang baluktot na kaakit-akit na line-up ay ganap na naibalik, at ang panloob na lakas ay lubos na pinahusay papalapit sa klase. Kasabay doon ang pagdamba ni Shu Ying kay Bai Jin habang nagpasalamat ito habang nakayakap sa Bai Jin, na tulad na lang nito. Ang syaring pagsigaw ni Chota, sa kanyang babae sa kung bakit kinakailangang magsuot ng angkop na damit para sa pagganap niya na iyon sa Bai Jin. Hanggang sa tuluyan kumalabog ang mga tuhod nito sa pagbagsak sa hapag ng sahig habang sambit nito ang pangalan na Ginoong Bai Jin. Salamat sa pagpapagaling mo sa aking ginang, sambit muli ni Chota. Habang nakaluhod pa rin ito sa pagbaw nito sa Bai Jin, dati, nagdududa ako sa kakayahan mo, minamaliit talaga kita. Mangyaring, sir, tanggapin ang aking paghingi ng tawad, dagdag pa ni Chota. Habang nasa isipan naman ni Bai Jin habang nakatingin ito sa nakaluhod na si Chota tungkol naman kay Chota. Siya ay tapat sa kaibuturan. Bumangon ka, sambit ni Bai Jin sa Chota. At hindi ibinibigay ang aking mga serbisyo ng walang kabayaran, dagdag pa ni Bai Jin, at paano naman ang tungkol sa reward ko? Dahil doon inilapag ni Chota, ang box na kahon sa misa kasabay ang pagpaliwanag nito sa Bai Jin, ito ang mga item na iyong hiniling sa iyong listahan, sambit ni Chota, gayon din, ang dagger na ito ay narrate. Habang namangha naman ang Bai Jin sa kanyang isipan dahil sa ang mga tool na ito para sa pagpapanumbalik ng mga piraso ng armor ay napakakomprehensibo. Habang nakatingin ito sa itim na may ranggo na tansong sandata. At dapat tayong magkaroon ng isang bronze rank dagger, ito ay mas mabuti kaysa sa wala, dagdag pa ni Bai Jin habang hawak nito ang dagger na tulad nito, napaka-touch na naaalala ko ang legendary grade divine tool na mayroon si Rey noon. Hanggang sa ang mga items na iyon napunta sa storage space pouch ni Bai Jin, na ikinagulat nito. Gayun din ang dalawa sa kanilang gulat, napaisip ang mga ito na posible bang dahil sa kahit na ang isang B-grade na profesional ay maaaring walang isang kayamanan sa kalawakan. At dahil sa reaksyon nila na iyon, napatanong tuloy ang Bai Jin sa kung anong nangyari sa inyong lahat, ikapa niya sa kanilang dalawa. Kaya agad-agaran namang sinabi ni Chota na wala talaga. Pagwawala niya pa sa Bai Jin. Habang ang sa isip-isip nito ay nakakamangha talaga si Master Bai Jin. Tapos gulat naman ang makita sa mga tao mula doon sa kung anong nangyari. Sa pagtanong habang nakatalikod ang Bai Jin kasabay ikanaway ang kamay nito sa pagpalm sa dalawa habang nagbaw ang dalawa sa pagyuko sa Bai Jin.
Ang binatang ito nagawang kunin ang magandang ginang mula sa appraisal shop para magpaalam sa kanya, paano ito nangyari. Ang aking pinuno ay humanga sa gwapong batang ito, bastard ka, dahil lang sa maganda niyang mukha. Hindi naman ako nagseselos sambit pa ng lalaking ito. Samantala sa labas habang naglakad si Baijin hindi niya naiwasan purihin ang sarili dahil sa ang paglalakbay na ito ay sinamahan ng isang mahusay na ani. Pero, parang may nakalimutan ako. Oh, tama, sambit pa nito habang tinapik ang ulo nito sa naalala lang niya. Dahil sa ito ay sa maliit na pagkain, para sa batang puno na iyon. Tapos muling nagliwanag ang storage space pouch nito na kanyang ipinagtaka sa kung anong nangyari nang may pag-iisip. Hanggang sa sinilip na nga niya ang sa loob ng storage at doon nakita niya ang batang puno na uminom ng appraiser kaya Alin Little, paano ka nakapasok sa space pocket tanong pa ni Baijin sa batang puno. At nang marinig ng batang puno ang tinig ni Baijin, nagpa-cute lang ito sa pagtingin sa Baijin habang hawak nito ang isang appraiser na buti sa pag-anam niya mula dito. At nang lumo naman ang Baijin sa kanyang nalaman na iyon pala ang itinuturing pagkain ng bata puno na iyon, ang gayuma ng espiritual na kapangyarihan na iyong nakuha niya. Tapos sa Dawn City Warriors Guild Hall. Habang naglakad ang Baijin, at hindi niya inaasahan na ang pagkain ng batang lalaki ay ang espiritual na potion, ngunit para sa akin ngayon, ang halaga ng mga espiritual na potion ay masyadong mahal, pero gustong kainin ng batang ito bilang pagkain, sayang talaga. Ngunit dapat kong aminin, mayroon akong ilang mga inaasahan para sa kanyang paglaki habang kumakain siya ng mga espiritual na potion dagdag pa ni Baijin sa kanyang pag-iisip. At doon niya rin naisip na ang agarang prioridad ay tumanggap ng higit pang mga misyon at makakuha ng higit pang mga gantimpala. Baijin, sambit pa ng lalaki dumating ka sa tamang oras para sa exchange meeting sa pagitan ng Warriors Guild at ng Talented Professionals Knights Guild. Sambit pa ng lalaki habang hawak nito ang papel sa kanyang kamay, mayroon akong lugar para sa iyo, ngunit dagdag pa ng lalaki sa pagpaliwanag sa Baijin. Hindi ako interesado, sambit pa ni Baijin habang lumiko ito sa pagtangi sa inaalok ng lalaki na iyon, habang ang sa isip ni Baijin ay ano ang mga mahuhusay na propesyonal. Ito ay isang pool lamang para sa mga nagsisimula. Wala akong interes sa ganitong uri ng kaganapan. Higit pa rito. Ang mga gantimpala para sa mga pagpupulong na ito ay halos baliwala dagdag pa ni Baijin hindi ba? Hanggang sa ipinaliwanag ng lalaki ang tungkol sa gantimpala na makukuha mayroon lamang itong isang kargamento na naglalaman ng 10 kahon na naglalaman ng 1,000,000 dosis ng gamot sa espiritual na enerhiya, at ayon sa nakasulat dito, isang pulong ng mga henyo sa dahon ng puno ang 10 salaik na gantimpala ay naglalaman ng 1,000,000 dosis ng espiritual na enerhiyang gamot. Dahil sa mga narinig niya hindi siya makapaniwala kaya nanatili itong walang emek habang tinitingnan ang papel na hawak ng lalaki. Hanggang sa inagaw ni Baijin ang papel na iyon mula sa lalaki, duwan siya, aking matandang kapatid, hindi ko pababayaan ang iyong kabutihang loob sa aking desisyon, na lumahok sa exchange meeting na ito, at magiging maganda ang epekto nito sa ating martial guild di ba? Ano ang numero ng pulong na ito? Baijin, bilang isang bagong gawang propesyonal, hindi ka dapat magkaroon ng mataas na inaasahan. Ang mga kalahok sa exchange meeting ay pawang mga elite warriors na may 2 o 3 taon ng tunay na karanasan sa pakikipaglaban. Ang layunin ko sa pag-secure ng iyong partisipasyon ay bigyan ka ng pagkakataong makipag-ugnayan at makakuha ng praktikal na karanasan mula sa mga henyong ito, paliwanag pa ni Duasha. Naiintindihan ko, Duansha, sambit pa ni Baijin habang tuluyan itong tumalikod sa paglakad habang hawak nito ang papel na iyon, habang ang tanging nasambit lang ni Duasha ay mag-ingat at huwag maging walang ingat. Nang may nagtanong sa kung si Baijin ba ang batang iyon, oo agad sagot ng nakasalamin na ito, at ayon sa aming impormasyon, ang iyong kapatid na si Lusong ay nakikipagbuno sa kanya bago siya namatay. Ang nakamamatay na sugat sa katawan ng iyong kapatid ay hindi lumilitaw na sanhi ng gawa ng isang halimaw, ngunit sa halip ay nagpapahiwatig ng isang matalim na sandata, anuman, ang batang ito ang unang sospek. Ganun sila, malamang, sambit niya pa habang hawak nito ang kanyang sandata, at kung pinatay niya ang kapatid ko, babayaran ko siya ng buhay niya. Dagdag pa ng lalaking nakakapa. Habang ang sa isip ng dalawa na ito, itong si Baijin, ay malapit ng mamatay. Sa martial arts arena ng Dawn City.
Isang exchange meeting para sa mga propesyonal na henyo mula sa iba't ibang guild. Ayon sa mga regulasyon, tanging ang mga propesyonal na wala pang 20 taong gulang na nagpakita ng natatanging pagganap ang pinapayagang lumahok. At lahat ng mga propesyonal na ito may silver talent man lang sila. Kahit na ang lungsod ng madaling araw ay hindi malaki, ito ay napakaganda ng martial arts arena. Ito ba ang batang si Bai Jin na napapabalitang may gintong talento sambit pa ng kanyang mga narinig sa mga tao, at naging pro lang siya at sumasali na sa swap meet na ito? Napakatapang niya, hindi siya takot matamaan. Sambit pa ng isang lalaki. Sabik kong hinihintay ang hamon, umaasang hindi ko makaharap ang paborito kong hilig na sirain ang mga baguhang henyo na ito na pinakawalan mayroon silang titulong ito dagdag pa ng isa pang lalaki. Tapos may nagsalita sa entablado ikapa niya, halos lahat ng dumalo ay dumating. Magsisimula na ang exchange event. Ang mga miyembro ng Night Warriors Squad ay magpapatuloy at papasok sa arena ayon sa pagkakasunod-sunod ng kani-kanilang mga baraha. Tapos nagulat si Lin Che sa kung sino ang individual na ito, kaya sumagot ang kasamahan nito na lalaki hindi ba Bai Jin yun. Ang binata na ito ay naging propesyonal at naghahangad na lumahok sa exchange event na ito. Dagdag pa ng lalaki, sa katunayan, siya ay matapang at hindi natatakot na malupit na talunin ng iba. Tama ka, tugon pa ni Lin Che, ang swerte niya ay mas malala pa sa inaasahan ko. Ang harapin ang isang kalaban na tulad nito mula sa simula ay matatalo ng masama, ang swerte mo talaga, ang una mong kalaban ay walang iba kundi itong bagong rookie, haha. Sambit pa ng lalaking nakatapat ni Bai Jin. Fatty, sambit pa ng lalaki, ako, si Baubi. Rank Knight, hahayaan kitang maranasan ang hirap ng Genius Exchange meeting kasabay nito ang paghanda niya sa pakipaglaban. Ngunit sa kabila nun nagawa siya tamaan ng isang malakas na kamao sa may pisngi dahilan ng pagtilapon ng laway nito. Habang ang Bai Jin naman ay ipinakita kung gaano ka kaina, ang iyong dila naman ay ganun din kaina, Nat Ayla nagsasalita ito ng sobra. At ayon na nga tuluyan ng umangat sa pagtilapon si Baubi habang ito umiikot-ikot sa ere sa pagtilapon hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa arena. May sambit pa ni Baubi habang ito nakayuko sa pagubo, habang pinipilit nitong tumayo. Samantala nagulat ang tatlo na ito sa nangyari sa labanan sa arena dahil sa hindi nila iyon inaasahan na ganoon ang mangyayari sa kanilang labanan. Samantala ang sa isipan ni Baubi sa kung paano bigla niya siya sinugod. At ngayon tuturuan ko siya ng leksyon na hinding-hindi niya makakalimutan. At inulit lang ito ni Bai Jin, bigla ang pagsugod. Sambit niya pa habang ito nakatitig sa Baubi. Nang may narinig siyang tinig ng boses ang baguhan na ito ay marunong lamang gumamit ng mga nakakaboring na palusot. Nang malaman ni Bai Jin, kanino galing ang tinig na iyon, ay nagulat siya sa kanyang pagtataka. Dahil sa ito ba ay layunin ng pagpatay? Mayroong dalawang. Habang ipinakita sa isipan nito, ang isa sa kanila ay pamilyar. Siya si Song Chen, tapos may kasama pa siyang may malakas na may ibang nakamamatay na aura. Sino kaya ito? Samantala sumugod si Baubi habang sambit nito ang Platinum, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking tunay na kapangyarihan. Tapos gumawa si Baubi ng banayad na blade sa pag-sweep sa Bai Jin na parang hinintay niya na lang dumampi ito sa kanya. Ngunit gayunpaman inihanda nito ang isang pag-atake laban sa Baubi habang sinasambit nito ang mawala ka dito. Kasabay ang pagsuntok ni Bai Jin sa sandata ni Baubi na ikinagulat nito sa kung gaano ni Bai Jin ginawa pagsuntok sa sandata ni Baubi. Pati ang mga nanunood doon na natigilan sa kanilang sarili nang makita nila ang ginawa ni Bai Jin. Hindi siya gumagamit ng anumang sandata, bagkus ay hinarap niya ang espada ng kabalyero sa lakas ng kanyang kamao. At muli niya namang napalipad ang Baubi na iyon gamit ang solong hit sa kamao nito. Samantala napa-arg, sa sobrang sakit si Baubi habang bumagsak muli ito, sa kung paano kaya ang lakas ng mga suntok ni Bai Jin sa kanya. Pagkatapos inihayag ng announcer na si Bai Jin ang nanalo, ang platinum mula sa union ng mga mandirigma. Talagang ginamit niya ang kanyang kamao para ipag-alog ang espada ng knight, nabalitaan ko kamakailan lang na naging pro si Platinum, puro henyo. Habang ang sa isip naman ni Lin Che ay ang Platinum ay lumalakas pa rin gaya ng dati, tiyak,
physical enhancement dapat ang kanyang likas na talento, di ba? Sa sandali ng malapit na sagupaan, tumpak niyang hinampas ang espada ng knight gamit ang kanyang napakalaking pisikal na lakas upang manalo sa kanyang mga suntok. Nakakakilabot ang martial talent. Lin Che, ikaw at si Bai Jin ay parehong naging mga propesyonal, at nagising mo rin ang iyong mga ginintoang talento sa parehong oras. Dapat kang maglagay ng higit na pagsisikap at hindi mahuhuli. Sige, tugon ni Lin Che, habang ang sa isip nito ay, kahit na maprotektahan ko lang ang likod ni Bai Jin, masisiyahan na ako. Tinalo ang isang E-class knight sa isang hit. Ikaw ang pumatay sa kapatid ko, sambit pa ng nakakapa na ito, kaya Platinum, hintayin mo lang ako. Tapos sa arena nagsimula muli ang laban ni Bai Jin sa isa pang lalaki na ito habang gumawa sila ng pagbaw gamit ang mga kamao nito. Hanggang sa natalo niya naman ito ng isang pag-atake lang gamit ang kamao nito. Tapos sumugod ang isang lalaki sa kanyang pag-atake laban sa Bai Jin, habang nakatayo lang ito. Kalaunan iniwasan lang ito ni Bai Jin gamit ang pag-ilag nito dahilan ng pagkadapa nito sa kawalan niya ng balance. Tingnan ang mapagmataas na figure ng binata na ito, umaasa siya sa kanyang pag-aari ng mga ginintoang kakayahan upang agad na mapahusay ang kanyang katawan, na nagbibigay daan sa kanya upang magtagumpay laban sa mas mataas na antas ng mga kalaban. Kung mayroon akong mga gintong kakayahan, mas mahusay ako kaysa sa batang ito. Napakaswerte ng binatang ito na natamo niya ang mga gintong kakayahan. Huwag kang magchichismus dyan, pag nagsalita ka sa likod niya isipin mo yung regalo ng Starlight, sambit pa no Bai Jin sa dalawa na ito, napakahusay. Tila iniisip ng mga tao na ang aking gininto ang talento ay ang pagpapalakas ng pisikal na katawan. Habang ang sa isip naman ni Bai Jin ay ganito talaga ang gusto kong epekto. Maghanda para sa susunod na kalahok. Tapos muling nagpahayag ang committee announcer para sa kanilang mga laban muli para sa Platinum mula sa Warriors Union kumpara sa Raw mula sa Knights Union, Knights Association. Genius, Knights Union ang kompetisyong ito ay sulit na panoorin, sambit pa ng mga nanonood habang umakyat sa arena si Bai Jin. Nabalitaan ko na ang kanyang kapatid na si Lu Song ay isa ring top-tier talented na kabalyero. Sikat na talaga ang dalawang magkapatid na ito sambit pa ng mga tao kasabay ang pag-akyat nito sa platform arena. Hanggang sa tinanggal nito ang kanyang kapa. Oh, hindi tumpak ang iyong impormasyon. Namatay si Lu Song sa kanyang pakikipagsapalaran sa ibang bansa, at kahit nabuhay pa siya, hindi ito magiging kapansin-pansin. Ang mahuhusay na nakababatang kapatid na ito ay nagsikap na umakyat sa E-grade at makakuha ng mahalagang mga mapagkukunan ng pagsasanay mula sa Knights Union. Ru, turuan ng leksyon ang baguhang mandirigmang ito at bugbugin siya. Haha, tapos na ang swerte ni Platinum Ro, sige bugbugin mo hanggang sa parang baboy ang ulo. Ru, ang talento na ang Knights Association ay nakatutok sa pagbuo. Dito na daw magtatapos ang mga panalo ng Platinum. Hindi talaga ordinaryong kalaban si Ru. Si Ru, ang nakababatang kapatid ni Lu Song. Si Ru, ang nakababatang kapatid ni Lu Song. Sambit pa ni Bai Jin sa kanyang isip habang seryoso itong nakatitig sa Ru, kaya, may isa pang puwersa na naglalaro. Platinum ka ba? Tanong ni Ru sa Bai Jin, at naaalala mo ba ang aking kapatid na si Rosen na ngayon ko lang nakilala bilang miyembro ng pangkat ng adventurer na iyon? Losong. Sino ito? Sambit pa ni Bai Jin kanyang pag-iisip sa kung may nakilala ba siya na Losong, hanggang sa. Oh, naalala ko na siya ngayon, ika pa ni Bai Jin habang nakangiti ito sa Ro, at ang tinutukoy mo ay ang mortal na iyon na kalaunan ay nakontrol at pinatay ng mga tiwaling nilalang na puno. At nang marinig ni Ro ang mga katagang iyon, how dare you insult my brother like that, you bastard, at ngayon, hindi kita iiwan na walang parusa. Habang namangha naman ang mga nanunood dahil sa napakalakas na ningning ng kabalyero. Ang lakas ni Ro ay hindi katulad ng iba pang T-class knights. Umabot sa rurok ang lakas ni Ru. Ang degree, ika pa ng lalaking ito at natatakot akong malalampasan niya ang hanay ng mga D-grade knight sa wala pang 2 buwan. Anuman ito, ang Platinum ay tiyak na mapapahamak. Habang ang sa isip-isip naman ni Lin Che, ay hindi ba simpleng bagay iyon, Palintiyam, natatakot ako.
At nagkomento rin ang nakasalamin na ito, sa akala niya ay aalisin na ni Ru ang banta ng platinum sa pagkakataong ito at ngayon ay makakapagpahinga na ako. Samantala sumugod si Ru sa pag-atake habang sambit nito ang katagang gagawin kitang parang mga sako ng buhangin, hamak na bastard. Pagkatapos ginamit ni Ru ang grade E na kasanayan ng Holy Throw sa kanyang bawat pagsundot ng pag-atake sa Baijin. Sa katunayan, ito ay ang Sacred Continuous Throw, ang pamamaraan ng paghagis na pinagkadalubhasaan ni Ru, na umaagos na parang mga alon hanggang sa kawalang hanggan. Malinaw na naabot niya ang isang pambihirang antas ng karunungan sa mga kabalyero, at sa katunayan, ang pagmaster sa antas ng kasanayang ito ay hindi mahirap, lalo pa ang pag-abot sa antas na ito ng kasipagan. Samantala nakatitig lang ang Baijin sa paparating na pag-atake ni Ru sa kanya at mayroong ilang pagkakatulad sa pamamaraan ng paghagis. Pero yun lang. Hanggang sa tuluyan niya itong sundot sa pagsundot-sundot din na may determination sa paggawa nito. At ipinakita nga dito na ang bawat pagsundot sa bawat isa ay may katumbas na pagsundot din ng kanilang mga espada sa paggalaw. At doon niya napagtanto sa kung ano ang ginawa ni Baijin sa bawat pagsundot nito sa pag-atake sa bawat talim ng espada sa dulo ng sibat, kaya paano ito posible? Ang bilis nila. Nakakagulat na malakas at tumpak ang insight ng batang ito. Isa lang ba talaga siyang rookie na kamakailan lang ay sumali sa Warriors Guild? Kapatid na Bai, talagang napakatalino ko. Sambit pa ni Lin Che habang tinatakpan ang bibig nito. Sa labanan dahil sa pag-atake na iyon, ay nagkaroon ng bukas sa kanilang pagitan dalawa. Samantala napaatras si Ru sa lakas ng pag-atake ni Baijin sa kanya, ang mapahamak na padyak na ito ay may napakalakas na espada. Ano ang nararamdaman mo sa lasa ng aking espada? Tanong pa ni Baijin, ito ba ay hindi masarap sa iyo? Paano ka magiging ganito kalakas pagkatapos ng pagiging pro sa maikling panahon sambit pa ni Ru sa kung paano ito lumakas ng ganito kabilis. Pero kahit ganon, ikanya pa sa Baijin sisiguraduhin kung mamamatay ka sa kamay ko dagdag pa ni Ru. Habang kumain ito ng grade C explosive spirit extract pill. Tapos pinilit ni Ru ilabas ang kanyang lakas gamit ang gamot na iyon. Hanggang sa bumagso nga ang malakas nitong kapangyarihan na enerhiya na kapalibot sa kanyang paligid ni Ru. Samantala pinanood lang ito ni Baijin ang pagkaroon ng paglilinggas ng enerhiyang apoy na nakapalibot sa Ru na iyon. Si Lu Wei ay hindi maaaring kumuha ng mga ipinagbabawal na sangkap at ang kanyang lakas ay lumampas sa degrade barrier, sambit pa ng lalaking ito, at ang batang ito ay mapanganib. Kailangan kong maghanda para iligtas siya, kung hindi, ako ang sisihin ni Duan Xia. Rest in peace Platinum. Sambit pa ni Ru sa Baijin, habang ito umaatake kasama nito ang malahalimaw nitong enerhiyang kapangyarihan at nakatayo lang ang Baijin doon habang pinanood niya ito sa pag-atake. Ang pag-ataking ito ay talagang mapanganib mula kay Lu Wei. Ika pa ng tao na ito sa pag-alala niya sa kung ano ang mangyari pagkatapos nito. Habang ang Baijin naman ay inihanda ang kanyang sarili sa pag-counter-atake kasabay ang pagsambit nito ng halika rito. Iwasan ito, huwag direktang malantad dito. Platinum, ingat. Sambit pa ni Lin Che sa Baijin. Ito ay kamangha-manghang. Nalalapit na ang kamatayan ng batang ito, ika pa ng nakasalamin ito. Sa labanan hinarap ni Baijin ang pag-atake ni Ru, gamit ang sandata para salubungin ang malakas na puwersa mula sa pag-atake ni Ru na tulad nito. Hanggang sa nagkalamat ang espada ni Baijin dahil hindi kinaya nito ang puwersang pag-atake ng Ru, na ipinag-alala nito sa kung paano ito masira ng ganoon lang. Hanggang sa tuluyan na nga itong nawasak ang kanyang sandata dahilan ng pagtama ng sandata ni Ru, sa dibdib ni Baijin. Ngayon nawala ang goal na ito sambit pa ni Ru, habang ito tumatawa, hahaha, sa wakas nanalo din ako, nakaganti na ako kuya. Ngunit sambit ni Ru, sa inaasahang hindi man lang kayang esaksak, sa dibdib ni Baijin, ang dulo ng kanyang spear na sandata ng ganito kalalim. Dahil yun pala sa circle spell na kalasag ang hamarang sa sibat ni Ru kaya matatag itong nakatayo ang Baijin doon. Wei, Ru sa tingin mo ba hindi ako pamilyar sa iyong mga pakulo? Sambit ni Baijin sa Ru Wei na ito,
napagtanto mo ang explosive spirit extract na nakatago sa loob mo nang tumuntong ka sa entablado sa unang tingin palang ikapa ni Baijin. Paano mo nalaman, tanong pa ni Ru, sa kung paano iyon nalaman ni Baijin at bakit parang pandikit ang kamay ko sa sibat ko. Ito na ba ang oras para sa akin, sambit pa ni Ru habang nandidilim ang mukha nito sa takot. Noong una walang sabihin si Baijin, sa huli naisip niya ang pag-atake ni Ruwei ay nagbigay sa kanya ng perpektong pagkakataon na ganap na baguhin ang espiritual na porma sayon na ito. Ang pinakamalakas na kaluluwa ng Diyos ay limitado sa pamamagitan ng pagsasamantala sa momentum ng pagbabago ng kaluluwa. At kaya nito sumisipsip ng espiritual na enerhiya at lumalampas sa kanyang limitasyon, sambit pa ni Baijin habang ginawa ang circle spell na iyon na tulad nito. Anong nangyari? Ikapa ng mga nanunood, at ang kapangyarihang ito, ay maaari bang? Maaaring ang mandirigmang ito, si Baijin, ay nakalusot sa gitna ng napakalaking pressure sa panahon ng labanan. Habang isagawa ni Baijin ang pag-atake sa Ruwei. Hanggang sa tuluyan itong pinaulanan ni Baijin, sa kanyang pag-atake ng kamao nito sa pagsuntok sa kung saan galing ang mga kamao nito sa iba't ibang direction. Kasabay nito ang paghakbang ni Baijin, sa pagsuntok siya rin dahilan ng pagtilapon ni Ruwei na may pagkalat ng langis nito sa ere. Hanggang sa tuluyan na itong bumangga sa may pader na may pagkawasak, ng pagkatalo ni Ruwei. Ngayon si Ruwei ay dumanas ng isang nakakahiyang pagkatalo. Samantala iniisip pere ng lalaki na ito sa kung paano nangyari yun. Paano niya natalo si Ruwei? Tila ba siya ay ganap na may kapansanan at hindi na makapagpatuloy sa pakikipaglaban? Dapat ipahayag ng referee ang resulta ngayon. Baijin, napakalupit ko. Ikinalulungkot ko, wala akong ideya na ang taong ito ay lalabag sa mga patakaran at kukuha ng mga ipinagbabawal na sangkap at haantong sa ganito. Bilang karagdagan, ang aking lakas ay nabuo sa panahon ng laban, na nagpapahirap sa kontrol. Mas mag-iingat ako sa susunod, haha. Hindi ba nagiging pro lang ang binatang ito? Hindi kaya ang pag-unlad na ito na ipinakita niya kanina ay isang pagsulong sa pinakamataas na ranggo ng E-class? Hindi, grade D na. Ikaw na bagong panganak na estranghero, sambit ni Ruwei sa Baijin. Tapos napansin ni Ruwei ang tanda na iyon mula sa kanyang dibdib na ipinagtaka-taka nito. Tapos napadora ng isang subo na dugo si Ruwei, dahil nagkaroon ng pagsabog ang dibdib nito. Ha! Hindi ako maawain pagdating sa mga kaaway. May halaga pa ang taong ito, hayaan muna natin siyang mabuhay sa ngayon. Ang Platinum ay tunay na nararapat sa kanyang reputasyon bilang isang henyo na may ginintoang talento. Kumita ng malaking tubo ang Warriors League sa pagkuha sa binatang ito. Sa Lu Warriors Guild, bigla ipinatawag si Duan Xia, pinatawag ng presidente noong panahon ng kanyang paghihiwalay. Ang session ng Creative Exchange ay dapat nasa kalahati na ng pag-unlad nito ngayon, sa tingin ko mas mabuti kung tingnan ito. Sana hindi magkagulo ang Platinum. Mahusay, sa wakas ay lumabas si Duan Xia sa lugar kung saan nakahiwalay ang amo, sambit pa ng lalaking may kulay green ang buhok. Kung kinakalkula mo ng tama ang oras, dapat ay naalis na ang makulit na binata na ito, ngayon na ang oras para samantalahin ang pagkakataon at alisin din si Duan Xia. Dagdag pa niya habang pinalibutan nila si Duan Xia. Sa paglabas nito sa exit door ng bulwagan. At doon nagtanong si Duan Xia sa lalaki na si Qin Guan, sa kung anong ginagawa nito dito. Duan Xia, kailan pa nagising ang henyo ng guild na ito? Si Baijin, sa kanyang klase. Paano mo siya iiwan ng walang proteksyon? Sa halip, hinayaan mo siyang lumahok sa Creative Exchange session. Hindi mo ba alam na ang kanyang mga kalaban ay may mga taon ng praktikal na karanasan sa labanan? Ngayon, nakatanggap lang ako ng balita na pinatay si Baijin sa exchange session. Ano? Namatay si Baijin? Ika niya pa sa Qin Guan na may inis at galit sa kanyang ekspresyon nang marinig niya ang mga salita na iyon mula kay Qin Guan. Pakiusap, arestuhin si Duan Xia, utos pa ni Qin Guan sa kanyang mga taga-sunod. Lubos akong nagdududa na mayroon siyang lihim na intensyon at sinasadya niya ang pagkamatay ng aming henyo ng guild, at dapat tayong magsagawa ng masusing pagsisiyasat at maghayganti sa ngalan ng ating henyo. Tapos inihayag ng announcer ang pagkapanalo ni Baijin.
Nanalo siya ng unang pwesto sa Genius competition na ito. Ang kinatawa ng Warriors Guild, ang player na kilala bilang Bai Jin. Di ba 18 years old pa lang si Bai Jin? Ito ba ang henyo na may gintong talento? Tumaas siya sa antas ng propesyonal sa loob ng wala pang isang buwan at nakamit ang unang pwesto sa Geniuses Meeting. Talaga namang record achievement ito, di ba? I would have thought that breaking the record would have a big reward, pero parang napakakuripot ng organizers. Sa kabutihang palad, may mga gantimpala na kasama ang pagkain ng baby bush. Kahit papaano ay may lugar para sa kanya ngayon, ngunit pansamantala lamang. Nakakagulat talaga ang binatang ito. Nakamit niya ang unang lugar sa Geniuses Meeting na may napakalaking kontrol, nakatuklas ng kayamanan ng Oyster Guild. Lin Che, bilang isang gintong talento, dapat kang maglagay ng higit na pagsisikap. Naiintindihan ko, Shigang. Salamat sa pagganap na ito, maaari mong mahanap ang Warriors Guild. Isang paraan para sumang-ayon na gumawa ng exception para kay Bai Jin at payagan siyang lumahok sa paparating na Dawn Castle. Castle of Dawn. Sambit ni Lin Che, ito ay hindi maaari. Kakagising lang ni Bai Jin, masyadong delikado para sa kanya na lumahok sa isang eksperimentong tulad nito. Walang tagumpay kung hindi nagtitiis ng hirap. Bilang isang profesional, maaari mong pabilisin ang paglago sa pamamagitan ng isang mahirap na hamon. Kung ang binatang ito ay nasa Archers Guild, tinanggap ko sana ang kanyang exception at pinayagan siyang lumahok. Sa kalsada sa kahabaan ng daan habang sila nagbiyahe gamit ang sasakyan na ito. At sa loob may nakaupo na isang tao, habang masaya nito pinanood ang batang puno sa kanyang space storage. Habang tuwang-tuwa ang maliit na puno na ito habang nag-enjoy ito sa pagkain nito sa mga potion na gamot. Ang disenyo ng space pocket na ito ay napakapangit, kailangan kong baguhin ito kapag mayroon akong ilang oras, ika pa ni Bai Jin. Malamang hindi pa alam ng Warriors Guild na nanalo ako sa unang pwesto. Babalik ako at sipresahin si Duancha. Baka magkaroon ako ng pagkakataon na makakuha ng mas maraming benepisyo. Binata, bakit mabilis kang umalis sa larangan ng digmaan? Tanong pa ng driver sa Bai Jin. Nangangahulugan ba iyon na ang pagpupulong ng mga henyo ay hindi sapat na kapanapanabik? Tapos na ang Geniuses Meeting kaya syempre bumalik ako, sagot ni Bai Jin sa driver na ito. Natapos mo. Ito ay imposible, ika pa ng driver sa Bai Jin sa mga nakaraang pagpupulong ng mga henyo, karaniwang tumatagal ito hanggang sa gabi, at kung minsan hanggang hating gabi. Kaya, sino ang mananalo sa unang lugar sa pagkakataong ito? Unang lugar. Ako ito, sambit muli ni Bai Jin sa driver nito. Oh, nakikita ko. Congrats, ika pa ng driver sa Bai Jin. Tila na-impluwensyahan ang binatang ito ng mga henyong iyon, at ngayon marahil ay magsasanay siya ng dobleng pagtakbo sa kanyang pagbabalik sa Warriors Guild. Minsan, ang talento ay hindi mapapalitan ng matinding pagsasanay. Hanggang sa nakarating na si Bai Jin, at bumababa ng taxi na iyon. Ang mga taong ito ay, ang Dawn City Law Enforcement Team. May nangyari ba sa Warriors Guild? Hinala niya na pinaplano ni Duancha na patayin ang henyo ng Warrior Platinum Guild, ngunit ipinagtatanggol mo siya ng ganito. Gusto mo bang hamanin ang mga batas ng City of Dawn? Kadaldalan, si Duancha, bilang isang empleyado, ay palaging nag-aalaga sa mga mahuhusay na tao sa guild at hindi sinasadyang makapinsala. Mga miyembro ng law enforcement team, malinaw na binaframe si Duancha. Mangyaring huwag maniwala sa mga pahayag ni Chen Guan. Tama, huwag mong pabayaan ang kagwapuhan ni Chen Guan. Niloloko kanya. At ayon pa ni Wan Quan, Captain ng 3rd Operations Team ng Law Enforcement Department. Captain Wang Wan, Commander ng 3 Operations Team. Palihim siyang nagdudulot ng mga hadlang sa iba, na iniisip na hindi natin alam. Tapos ipinaliwanag ng Captain Wang Wan, Commander of the 3 Operations Team, ayon sa report. Nakatanggap kami ng impormasyon na namatay si Platinum sa isang talent exchange meeting. Sa makatuwid, mayroong matibay na ebidensya na nagpapatunay na si Duancha ay nagpaplano ng sinadyang pinsala laban sa mahuhusay na Platinum.
Kung patuloy kang lalaban, huwag mo akong sisihin sa hindi pag-aalay ng awa. Kayong lahat, umalis na kayo, ika pa ni Duan Cha, at mayroon akong malinis na konsensya sa bagay na ito, at pagdating sa pangkat ng pagpapatupad ng batas, naniniwala ako na magkakaroon ng patas na desisyon. Kung lalaban ka, bibigyan mo ng pagkakataon ng mga may lihim na intensyon na siraan ang ating unyon. Sa kalaunan na aresto parent si Duan Cha sa mga ito. Duanza, sambit pa ni Qin Guan, mukhang mayroon kang mahusay na pag-unawa sa katotohanan. Ngunit ang mga paratang laban sa iyo ay hindi gawa-gawa. May matibay na ebidensya na hindi mabubura. Hehehe niya sa pagtawa ng hindi man lang niya namamalayan ang paparating na malaking apoy sa kanyang likuran. At bigla na lamang siyang tinamaan sa kanyang pisngi na ikinawindang nito dahil sa may umaatake sa kanya. Dahilan ng pagtilapon nito sa haligi ng poste na may pagtama sa dito na may lakas na impact. Sinong asno? Ang matapang na humahadlang sa pangkat ng tagapagpatupad ng batas. Ika pa ni Qin Guan habang namalikpit ito sa sakit, Kapitan Wang Wan, arestuhin silang lahat. Dagdag niya sa pag-utos. At dahil doon namangha sila pati na rin si Duan Cha ay nagulat na may pagtataka sa kanyang nakita, nasisiyahan din sa nangyari sa tao na iyon. Ang galing! Lang ang nasambit ng Captain Wang Wan, commander of the 3 operations team ito sa kanyang nakita, habang nakatingin ito doon. Tapos nagsalita siya ng, I haven't settled the score with you regarding what happened before, pero nagkakalat ka ng fake news dito. Do you dare spread rumors that I died there? Sambit pa ni Bai Jin sa Qin Guan na halos dama pa sa kanyang harapan. Qin Guan, buksan mo ang iyong mga mata. Ang Platinum ay nasa mabuting kalusugan, dagdag niya pa sa dito. Platinum, anak, magaling ka, tawag pa ni Duan Cha kay Bai Jin, at nakakamangha talaga. Umalis ka ba sa Genius Exchange meeting, sa gitna nito? Dagdag tanong niya pa sa Bai Jin. So, Platinum ang batang ito. Ika pa ni Captain Wang Wan, commander of the 3 operations team sa kanyang isipan na may pagkainis sa kanyang mukha. At ito ay isang mahirap na problema. Damn you, Qin Guan, napaka-confident mo magsalita. Batid kung hindi siya maaasahan sa pagharap sa mga bagay, dagdag niya sa pag-iisip. Bai Jin, paano ka nabuhay? Tanong pa ni Qin Guan sa Bai Jin na ito. Hindi ka ba dapat mamatay sa, dagdag niya sa pagtanong sa Bai Jin. At doon niya naisip ang kanyang pagkakamali sa harap ng karamihan kaya napaisip ito sa kanyang isipan sa kung anong sakuna. Nakausap ko ang Bron Palace. Dahil doon malinaw ang pag-iisip ng mga nakapaligid sa kanila na malinaw, si Qin Guan ang nasa likod nito. Ika pa ng mga tao doon sa Qin Guan na ito. Ang bastos mo, Qin Guan. Sambit pa ni Captain Wang Wan, commander of the 3 operations team sa isipan nito at dapat na mag-isip sila ng plano, para sa situation na iyon. Tapos nagsalita si Captain Wang Wan, commander of the 3 operations team. Bai Jin, hinikayat ka ni Duanza na lumahok sa talent exchange meeting, ito ay itinuturing na isang matinding paglabag sa mga propesyonal na batas. Mukhang may masamang balak ka, ika pa nito sa Bai Jin. Matalino ka para makadama ng panganib at makalayo sa talent exchange meeting sa tamang oras. Ang swerte mo at nakabalik ka ng buhay. Para naman kay Chen Guan, ang Departamento ng Pagpapatupad ng Batas ay lubusang mag-iimbestiga at huhulihin kapwa sina Duanza at Chen Guan, dagdag niya sa pagsambit dito. At nagtanong si Bai Jin sa kung sinong nagsabi sa iyo, na ako ay umalis sa talent exchange meeting. Ika pa niya sa Captain Wang Wan, commander of the 3 operations team. Bumalik ako pagkatapos sumali dito, dagdag niya pa sa dito. Bumalik ka ba pagkatapos magbahagi? Let me do the math. Ang talent exchange meeting ay tumagal lang ng kalahating araw. Pagpaliwanag niya pa sa Bai Jin. Breaking news ang henyo, ang sarili nating Bai Jin ay nagtakda ng bagong record sa pamamagitan ng pagkumpleto ng talent exchange meeting sa loob lamang ng kalahating araw. Sambit pa ng tagahayag na ito habang pumasok siya sa pinto na iyon, at ito ay isang malaking karangalan para sa amin Warriors Guild. Tapos nang lumo siya dahil sa hindi siya pinansin ng mga tao doon sa loob tulad ng nakaugalian, sa halip na tahimik ang buong lugar kahit maraming tao doon.
At saka pa sila na himasmasan sa kanilang gulat, ano? Nanalo si Bai Jin sa talent exchange meeting. Nagtakda rin siya ng bagong record. Si Duanza at ako ay palihim na nag-iimbestiga sa iyo, ika pa ni Bai Jin sa Qingguan, at hindi mo inaasahan na mabigla ka. Ngayon ang araw para makipag-ayos sa iyo ng mga account, ika pa ni Bai Jin sa Qingguan na ito. Nang marinig ni Qingguan ang mga katagang iyon napaatras siya habang sinasambit nito ang, hindi ito pwede. Qingguan, sinubukan mong saktan ako gamit ang mga labi ng Kiffen Blade Technique, ngunit natuklasan ni Duanxia ang iyong balak, ika pa ni Bai Jin sa Qingguan na iyon. Nang may napagtanto si Bai Jin sa kanyang nakita. Dahil iyon sa paggawa hakbang na si Mr. Wan, ikaw. Bai Jin, tama ka. Ngayon na ang oras para isagawa ang parusa kay Qingguan, niya dito habang isinagawa nito ang. At napaisip si Bai Jin doon na may pag-Simon-got sa kanya mukha, na para bang may inaasahan ito. Hindi ko inaasahan na ang commander ng law enforcement forces ng Dawn City ay kasabwat ni Chen Guan, Song Chan, at iba pa. Tila mas malaki ang puwersa sa likod ng mga taong ito kaysa sa inaasahan ko. Anong mga sikreto ang taglay ng katawan ng kanilang mga magulang na karapat-dapat sa gayong magiliw na pagtutuos? Bai Jin, magpahinga ka lang, iimbestigahan namin ng husto ang bagay na ito kapag bumalik ang Pangulo mula sa paghihiwalay. Ikaw, Bai Jin, hindi ko inaasahan na minamaliit ko ang iyong kakayahan. Sa kalahating araw lang, talagang sinira mo ang record ng Talent Exchange Conference. Ipinagmamalaki mo kaming Warriors Guild, hahaha. Ouch, ang sakit ng sugat ko. Duanxia, huwag kang masyadong mabalisa. Mayroon kang pinsala, ihandog lang sa akin ang gantimpala ng nagwagi sa unang lugar sa komperensya ng Talent Exchange at itigil ang labis na pag-iisip at tumuon sa pagbawi. Palagi kang nagsasalita tungkol sa mga gantimpala at mapagkukunan. Huwag mag-alala, ang mga gantimpala ay hindi magkukulang para sa iyo. May mahalagang bagay na kailangan mong manatili. Mahalagang issue. Tapos pumasok ang babaeng deacons na si Deacon Assistant Xiaonan. Gusto ni Dwayne na nakahanda ang mga bagay na in-order mo. Totoong walang duda ang lakas mo sa Talent Exchange Conference. Ngunit ang bagay na gusto kong sabihin sa iyo ay napakahalaga, at kailangan kong subukan muna ang iyong espiritual na lakas at iba pa. Mabuti. Maaaring subukan ng kristal na ito ang antas ng talento ng mga propesyonal. Simulan na natin ang pagsubok, ika pa ni Duanxia, habang inilapat ni Bai Jin ang kamay nito sa bulang crystal na ito. Pagkatapos linagyan niya ito ng kaunting lakas na enerhiya sa kanyang kamay. Napakaganda ng gintong liwanag. Kaya ito ang gintong talento, mukhang kamangha-manghang. Tapos may lumitaw sa itaas ng crystal ayon sa ipinakita na sulat ID, War, ang mandirigma. Malaking tagumpay, sambit ni Duanxia, at hindi niya inaasahan na magiging grade D professional si Bai Jin sa ganoong kaikling panahon. Ito ang tunay na kahulugan ng henyo. Ika pa ng deacon na babae. Ang isang propesyonal sa klase na may gininto ang talento ay tiyak na sapat na. Sambit muli ni Duanxia habang nilingan nito si Bai Jin. Dahil doon nagtanong si Bai Jin sa Kong. Maaari mo bang sabihin sa akin, Duanza, anong mahalagang bagay ang gusto mong sabihin sa akin? Ika pa ni Bai Jin sa Duanxia na ito. Kaya nagtanong si Duanxia sa Bai Jin, na dapat ito pamilyar sa Dawn Castle Experience, di ba? Noong una, nag-aalangan akong ibahagi ito sa iyo. Ngunit ngayon, pagkatapos mong makitang naabot mo na ang level D at salamat sa iyong gininto ang talento, nagagawa mong suportahan ang iyong sarili sa pagsubok. Tapos iniisip ni Bai Jin, na ito pala ang Castle of Dawn Experiment. Ang aking malaking pangarap ay magising sa aking propesyon. At magningning sa karanasan sa Fush Castle at maging isang kilalang tao sa buong Fush City. Ang Castle of Dawn ay itinatag bilang isang pansamantalang lugar ng pagtitipon ng ating mga ninuno ng tao na nakipaglaban sa hindi mabilang na mga labanan. Sa ilang bago na itayo ang lungsod ng madaling araw. Matapos ang pagtatatag ng Dawn City, ang Dawn Castle ay inabandona at kinuha ng iba't ibang mga halimaw at kasamaan. Ang Dawn City ay nagdaraos ng pagsubok tuwing 3 taon na nagpapahintulot sa lahat ng mga propesyonal na walang
Edad 30 para lumahok. Isa rin itong magandang kaganapan para sa lahat ng residente ng Dawn City. Sa katunayan, sa loob ng kastilyo, mayroong isang malamig at espiritual na pool na siyang tunay na dahilan kung bakit maaaring itayo ang kastilyo sa panahong iyon. Tapos ipinaliwanag ni Duan Cha sa Baijin, na kung maaabot mo ang nangungunang 10 sa pagsubok ay may pagkakataong makapasok ka sa development pool. Na maaaring mabilis na mapahusay ang iyong espiritual na enerhiya at masira ang mga hangganan. Sinasabi ng Platinum na lahat ng mga profesional na wala pang 30 taong gulang sa Dawn City ay maaaring lumahok, ikapamuli ni Duan Cha, ngunit sa katunayan, ang mga kalahok ay kinabibilangan ng mga profesional mula sa kategorya, at ito ay lubhang mapanganib. Kung ang iyong lakas ay hindi sapat, ito ay maaaring parusang kamatayan. Ang Castle of Dawn Platinum Experience ay gaganapin sa ibang araw. Mas mabuting makipagkumpetensya ka para sa nangungunang 10, ngunit kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin ang sarili mo. Bata ka pa, ang pag-iingat sa iyong buhay ang pinakamahalaga. Ika pa niya sa Baijin sa pag-alala nito, ngunit tumogan lang ang Baijin, Duansha, huwag kang mag-alala. Haharapin ko ito. Hindi ko inaasahan na may ganoong dahilan sa likod ng pagsubok sa Castle of Dawn. Hindi ko ito makaligtaan. Ang pagkakataong ito, habang iniisip ni Baijin, hanggat maabot ko ang top 10 at makapasok sa development pond, baka mabilis akong makapasa sa Class C. Sa oras na iyon, hindi marami sa Dawn City ang makakalaban ko. Yung mga nakatagong itim na kamay sa likod ng kurtina, teka. Naiintindihan mong mabuti, ika ni Duan Cha sa Baijin, ito ang dating napagkasunduang gantimpala na $1,000,000 na pera at 10 kahon ng mga potion na espiritual na enerhiya. At bilang karagdagan, dahil sa iyong natitirang record-breaking na pagganap, ang guild ay nagbigay sa iyo ng isang espesyal na parangal na gantimpala at ang karapatang gumamit ng bahay sa professional community, ika pa ni Duan Cha habang ipinakita nito ang hawak niyang susi. It is a house that can fit into professional class homes. Soon, magkapit-bahay na kami. Tatanggapin ko ang bounty at ang mga potion, ngunit ibibigay ko ang bahay, ika pa ni Baijin sa Duan Cha. At sa tingin ko ay hindi magtatagal bago ko maibalik ang villa na orihinal na pagmamay-ari ng aking pamilya, at hindi na kailangang mag-abala sa bansang ito. Narinig ko ang tungkol kay Song Chen na sinasamantala ang kanyang kapangyarihan para agawin ang villa ng iyong pamilya. Ngunit sa kasalukuyang kapangyarihan, wala akong magagawa tungkol dito, ika pa ni Duan Cha sa Baijin. Gayunpaman, Platinum, makatitiyak ka, kapag bumalik ang Guildmaster ay iuulat ko ang bagay na ito. Ibibigay ang hustisya. Salamat, Duan Cha server, ika pa ni Baijin habang nakangiti ito sa pagsambit nito sa kanyang pasasalamat, sa Duan Cha. Ang Duansa ng server ay mahusay na pinanggalingan, ika pa ni Baijin sa kanyang pag-iisip, ngunit narinig ko na ang Guildmaster ng Beast Guild sa Seclusion, ay naglalayong makapasok sa War God rank. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal ako maghihintay? Pero hindi ako makapaghintay ng ganoon katagal. Kailangan kong harapin ang kasama at ang karagdagan sa, at kailangan kong hawakan ang sarili kong mga gawain. Sa lungsod ng Starlight sa madaling araw. Habang nagmiminilay si Baijin, para sa kanyang mapaunlad ang kanyang ginintoang talento. Matapos maabot ni Baijin ang level D bilang isang profesional, ang kahirapan sa kanyang pagsasanay ay tumaas ng husto. 3 araw ang nakakonsumo ng malaking halaga ng mga hiyas, at ang pagtaas ng espiritual na kapangyarihan ay limitado. Matapos maabot ang antas, ang proseso ng pagsasama ay nangangailangan na ngayon ng mas mataas na antas ng karunungan sa pagbabago ng espiritual na enerhiya. Tapos sumigaw ang batang puno na iyon, sa Baijin habang ikanaway nito ang kanyang kamay na may hawak na buti ng potion. Mayroon bang anumang paggalaw? Ang sa isipan ni Baijin habang inilarawan nito sa kanyang isip sa pwede niyang gawin. Mukhang nagbunga talaga ang mga adjustments na ginawa mo kay Lu Wei noong araw na iyon. Magaling. Ika pa ni Baijin sa batang puno habang haplos nito ang ulo ng puno, hindi ko inaasahan na ang maliit na lalaki ay may napakahusay na kakayahan. Tapos kinuha ni Baijin ang kanyang damit at isinusuot ito na tulad nito. Ang istruktura ng magnanakaw,
Kasama ang mga kagamitang ito ay maaaring sa wakas ng interes, ika pa ni Baijin. Tapos lumabas ito sa pagtalon-talon sa itaas ng kabahayan. Tapos nalipat ang sense sa kung saan may nakahiga na tao sa loob ng silid na ito ay walang iba kundi si Qin Guan. Tapos may bumisita sa kanya na 2 tao na ito. Katugma ng mga sugat ni Lu Wei, bigla silang tinamaan ng matinding puwersa, ika pa ni Deng Heng, Deputy Minister of Security Forces ng Dawn City. Sa katunayan, ang Espiritu Explosion Transformation Power ay kahawig ng isang gintong talento. Hindi ko ine-expect na ganun pala kagaling ang anak ng Bai family. Problema talaga, ika pa ni Deng Heng, Deputy Minister of Security Forces ng Dawn City. Si Mr. Platinum ay kasalukuyang walang iba kundi isang maliit na larvae. Basta crush namin siya before, hindi siya magiging threat, ika pa ng nakasalamin na ito. Sa 4 na araw, sa Dawn Castle Trial, tiyak na sasali ang binatang ito. Ito na ang perpektong pagkakataon para maalis siya. Mahusay na kasabihan. Sa kasong ito, nasa iyong mga kamay ang kapalaran ni Platinum. May tiwala ka ba? Kahit na may gintong talento ang Platinum, level professional pa lang siya. Ang pag-burr sa taong ito ay kasing simple ng pagdurog ng mga langgam sa akin, ika pa ng lalaking nahod na ito. Si Lu Wei ay walang iba kundi isang bigong tao, at alam niya ang marami sa ating mga sekreto. Alisin mo. Nang dumating ang oras, malinis niyang iniharap sa balikat ni Baijin ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Sige sir. Sa loob ng silid ng tao na ito habang ito nakatulog doon. Nang may tumama sa ulo ng tao na ito habang siya natutilog. Hanggang sa iniinda ni Qin Guan ang sakit na tumama sa ulo nito na parang binabangungot. Tuldok na, nagligtas sa akin. Ngunit ikaw, sambit pa ng lalaki habang itinaas ang kamay nito. Gusto mo bang mabuhay? Ika pa ni Baijin sa lalaking nakahiga parent doon at habang ang Baijin naman nakaupo na ito nakatingin sa Qin Guan. At muli ako, si Bai Recap, nagpasalamat sa inyong suporta, mga Bai, at muli ating antabayan mailabas ang mga kasunod nitong chapter sa manga, bago natin ma-recap, at muli salamat mga Bai, God bless you sa inyo po.